Praise the Lord, purihin ang Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa hindi po pagtatagal, let us open our Bible in the book of Exodus chapter 3 verse 14. Praise God, basahin ko po sa inyo. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Another book in book of John chapter 8 verse 58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto thee, or I say unto you, before Abraham was I am. Praise God. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, hallelujah, Jesus, narito po kaming muli, Panginoon, sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Panginoon, basbasan mo po ang salita na binasa mo sa amin sa mga oras na ito. Anoint the hearer and the speaker of your word. Bigyan mo po kami ng revelation sa konting oras na ito po na aming maririnig, O God. Panginoong Diyos, muli pinapaubaya ko po sa iyo, Panginoon, ng konting oras na ito. Ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin at sinasamba ka namin, O Diyos, sa iyo pong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise God. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. At doon po sa ating narinig or at nating nabasa, no? Kwento ko lang po sa inyo ng bago pa mangyari, bago pa sabihin ng Panginoong Diyos kay Moses na pumunta ka sa bayan ng Ehipto, no? At sabihin mo doon kay Pharaoh na palabasin mo ang bayan ng Israel. So, ganito muna po yung nangyari. Habang naglalakad si Moses, at ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang nagniningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagmasid. At narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. Subalit, bago pa man makalapit, ay napansin na ng Panginoon na gustong pagmasdan ni Moses ang mababang punong nagliliyap. No? Kung kaya tinawag niya ito. No? Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, Moses. At sinabi ni Moses, Yes, Panginoon, narito ako. Huwag kang lumapit dito. Alisin mo ang iyong panyapak, sapagkat ang kinatatayuan mong lupa ay banal. Sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, sinabi ng Diyos sa kanya, Ako ang Diyos ng iyong ama, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So agad nagtakip ng mukha si Moses dahil nga natakot siya sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moses, Nakita ko ang kapighatian ng aking bayang Israel sa kamay ng mga taga-Ehipto. Dininig ko ang kanilang mga daing. Bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sabi ng Panginoong Sus kay Moses, Ikaw ay susuguin ko kay Pero para ilabas mo ang aking bayang Israel mula sa Ehipto. So, sumagot si Moses. Sabi ni Moses, doon sa verse 11, sinabi ni Moses, Sino ako upang pumaroon kay Pharaoh o kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? No? Sabi niya sa Panginoon, Sino ako, Panginoon? Sino ako para ilabas sila sa bayan ng Ehipto? Sinabi ng Diyos kay Moses, Kasama mo ako at kapag nailabas mo na sila sa Ehipto, ay maglilingkod kayo sa Diyos. Sabi ni Moses, doon sa verse 13, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, Ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sabi ni Moses sa ating Panginoong Diyos. Sa verse 14, sinabi niya, At sinabi ng Diyos kay Moses, Ako nga. At kanyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Praise God. Ang title po ng mensahe natin,
Sa mga oras na ito ay pinamagatan kong Jesus Christ is the great I am. Ang Panginoong Hesus, ay siya yung ako nga. He is the great I am. Praise the Lord. Hallelujah. So, nagpakilala ang Panginoong Diyos kay Moses na siya ay si ako nga. God said unto Moses, I am that I am. Kilala natin ang Diyos o kilala nila ang Diyos sa panahon nila at maging sa panahon natin, tayong mga believers na makapangyarihan sa lahat. Maraming mga dakilang mga gawa ang Diyos na ipinakita sa panahon nila, sa panahon ni Moses. Maraming mga pagkakilanlan din sa ating Panginoon. Na nagpakilala ang Panginoong Diyos sa kanila sa panahon na tinatawag nilang Jehovah. Doon nga, dito sa ating, base sa ating pag-aaral, kung tawagin natin mga kapatid, ito yung compound name of Jehovah. Basahin ko po sa inyo. Maraming mga titles na ipinakilala ang Diyos sa Old Testament. God has employed several methods to reveal Himself to mankind. One of these methods is the use of the different names or titles to identify Himself. So to know the name of God is to witness the manifestation of those attributes and apprehend that character. Praise God. So mabasa natin dyan yung compound name of Jehovah, like Jehovah Jireh, the Lord will see or will provide. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nisi, the Lord our banner. Jehovah Kadesh, the Lord that sanctifies. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts almighty. Jehovah Elyon, the Lord most high. Jehovah Ra'ah, the Lord my shepherd. Jehovah Husinu, the Lord our maker. Jehovah Chidkinu, the Lord our righteousness. Jehovah Shammah, the Lord is present. So, ilan lang ito. Ito yung mga, ito tinatawag natin compound name ng ating Panginoong Diyos. Na dito natin makilala ang nature, katangian ng Panginoong Diyos. Sa panahon na siya ay kumikilos doon sa Old Testament. Tinatawag nilang, let's say, nagpapagaling siya. Jehovah Rapha. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay dakilang manggagamot. Hallelujah. Praise God. God used names to manifest His characters. God used His name to manifest His presence. God Himself used the concept of His name to represent the revelation of His nature and power. The name of God represents His authority as well as His power. God's name represents the following: God's presence, the revelation of His character, His power, His authority. Ang lahat ng nabanggit ay pawang title lamang patungkol sa nature ng ating dakilang Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moses na siya ay si ako nga. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Isaiah 43 verse 10 to 11, I am the first, and I am the last, and beside me there is no God. Isaiah 44 verse 6, is there a God beside me? There is no God, I know not any. Isaiah 44 verse 8, I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Isaiah 44 verse 24, there is none beside me, I am the Lord, and there is none else. Isaiah 45 verse 6, there is no God else beside me, a just God and a Savior, there is none beside me. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Isaiah 45 verse 21 to 22. Remember
the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Isaiah 46 verse 9. I will not give my glory to o unto another. No, hindi niya binibigay ang glory sa iba. No? Isaiah 48:11. And also Isaiah 42 verse 8. O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. There is only one God who is the creator and father of humanity. Malachi 2:10. In the name of millennial reign, there shall be only one Lord, with one name. Zechariah 14 verse 9. So makikita natin na sa Old Testament pa lang nagpakilala na ang Diyos na siya ang nag-iisa lamang. Ano po? At liban sa Kanya ay walang ibang Diyos. Praise God. At sa atin nga, ay nahayag kung sino, si The Great I Am. Ano po ang The Great I Am na nangusap sa mga Israelites, kina Abraham, Isaac, Jacob, at maging kay Moses. Ano po ang The Great I Am na nagpakita ng miracle sa panahon nila. Ang The Great I Am na naglabas sa mga Israelites mula sa Ehipto. Ang The Great I Am na nagpaulan ng mana sa gitna ng disyerto. Ang The Great I Am na humati ng dagat na pula. Ang The Great I Am na lumikha ng sanlibutan at lahat ng bagay na nasa sanlibutan. Ang The Great I Am na nagsasabi na I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Ano po? Walang iba kundi ang The Great I Am na sinasabi sa New Testament. Sino po yan, mga kapatid? Sabi doon sa New Testament, I am the light of this world. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. I am the Alpha and the Omega, beginning and the ending. The Great I Am, that never changes, mga kapatid. He is the same yesterday, today, and forever. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo sa John chapter 8, He said to them, You are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins. For unless you believe that I am He, you will die in your sins. Ipinapakilala ng Panginoong Sus that I am He. Ako yun. Ako na nga yun. Ako na nga yun nangungusap kay na Moses. Sa panahon ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ako na yun. Ako na yung lumikha ng buong sanlibutan. Pinapakilala ng ating Panginoong Isus, ako yung Diyos na nangusap kina Moses, Abraham, Isaac, and Jacob. Ako yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay dito sa lupa. Ako ang Diyos ng pasimula at ng wakas. At kung di kayo maniniwala, sabi ng ating Panginoong Isus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Then said they unto them, or unto Him, sinabi ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesus, Who art thou? Who are you? Sino ka ba? And Jesus said unto them, Even the same that I said unto you from the beginning. Ito yung sinasabi ko kahit nung pasimula pa. Sinasabi ko na sa inyo. Subalit, makita natin na hindi talaga siya paniwalaan ng mga Hudyo. Sabi dun sa verse 56, Your father rejoiced to see my day. Ang inyong amang si Abraham ay nagagalak na makita ang aking araw. And he saw it and was glad. Sabi sa kanya ng mga Hudyo, Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Wala ka pa nga 50 taong gulang, nakita mo na ang aming amang si Abraham? Nakita mo na si Abraham? Muli sumagot ang Panginoong Hesus sa kanila at sinabi, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Sabi ng ating Panginoong Hesus, bago pa si Abraham, ay ako nga. Ay ako nga. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ang The Great I Am.
no? Na siya ay si ako nga, na nangungusap sa panahon ni Abraham, Isaac at Jacob, at maging kay Moses, na sinasabihan ng Panginoong Hesus na siya ay si ako nga. Naando na siya nung pasimula pa. Ang Panginoong Hesus din mismo ang nagsabi na siya at ang Ama ay iisa sa John 10:30. At matapos niyang sabihin ito, ay nagsidampot ng bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Diba? Nagpakilala ang Panginoong Diyos na ako at ang Ama ay iisa. Sa verse 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo, alin sa mga gawang iyon ang ibinabato niyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ko namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw ay bagaman, ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Malinaw, mga kapatid, na ipinapakilala ng Panginoong Hesus sa pagkakataon na yun, na siya ang Diyos na siya ang Diyos na nahayag sa laman bilang tao. Subalit ayaw siyang paniwalaan ng mga Hudyo. Kung kaya dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Dahil sa paniniwala nila na ang Panginoong Hesus ay tao lang. Tao ka lang, bakit ka nagpapakunwaring Diyos? Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng pasimula at ng wakas. Ang ating Panginoong Hesus yun. Naandun na siya nung pasimula. Napakasakit nga ang isipin na maging ang mga Hudyo, nakalahi mismo ng ating Panginoong Hesus, ay hindi siya paniwalaan. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga taong di nakakita sa akin, subalit nananampalataya. So sa mga oras na ito, praise God, kung naunawaan mo ang mensahe ng Panginoong Hesus, na siya ay siyang Diyos ng pasimula at ng wakas, na siya ang nag-iisang Diyos, simula ng gawin ang sanlibutan at libad sa Kanya ay wala ng ibang Diyos. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil yan po ang nais niya. Naparito siya upang tubusin ang ating mga kasalanan, kilalanin at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas, hindi lang sa pamamagitan ng pagsambit sa Kanyang pangalan, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Nais ng Diyos na may panganakang muli sa tubig at sa Espiritu upang matawag Kanya bilang Kanyang anak. Sa parang ito, kapag itong ating sinunod, ang nais niya, ay maligtas tayo. May karapatan na tayo sa kaharian ng Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi na sa isang sulat ni Juan, sa Revelation chapter 21 verse 6, sinabi niya na nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Verse 7, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Sinasabi ng Panginoong Hesus na siya'y ating magiging Diyos at tayo'y magiging anak niya. Praise God. Once again, ang Panginoong Hesus ay siyang the great I am ng Old Testament at ng New Testament. He is the same yesterday, today, and forever. He was and is to come. To one God be all the glory. In Jesus' name. Amen. Praise God. Nawa po ay naunawa natin ng maigsing mensaheng ito. Naway na ipakilala ko sa inyo ang katangian ng ating Panginoong Diyos simula ng pasimula. Siya ang Diyos. Ang ating Panginoon, siya ang Diyos na nangusap sa panahon ni Abraham, Isaac, Jacob, at Moses. The great I am. He is the great I am. Our Lord Jesus Christ. Sabi niya sa mga Hudyo, kung hindi niyo ko kikilalanin na ako yaong si
na yaong si ako nga, no, ay mamamatay kayo sa ganung ding kasalanan. Ako na yun, ang sabi ng Panginoong Hesus. Ako na yun. Itinuturo nyo na ang kanyang sarili na sa panahon pa lamang ni Abraham, Isaac at Jacob ay nandun na siya. Praise God. At sa panahon natin, sabi nga ng Biblia, hindi nagbabago ang ating Panginoong Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Kilalanin mo ang Panginoong Diyos bilang siya po ang ating Diyos, Ama na nahayag sa laman bilang tao. God was manifested in the flesh. At yun nga po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Colossians chapter 2 verse 9. Ano po? Hindi kailanman nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Kung nagpapagaling siya ng may sakit ng panahon na yon, maging sa panahon natin ay nagpapagaling siya ng may sakit. Kung nagpapatawad siya ng kasalanan sa panahon na yon, maging sa panahon natin ay nagpapatawad siya ng mga kasalanan ng bawat tao. Praise the Lord. Nawa po ay naunawaan niyo po ang konting mensaheng ito. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan ng Diyos at pagpapala. Ano po? At patuloy tayong manalangin at humiling sa Diyos na ihayag sa atin. Ano po? Mahalaga na makilala natin ang ating Diyos na tagapagligtas. Ano po? Hindi lang sa pangalan natin kilala ang Panginoon Hesus. Mahalaga po na magkaroon tayo ng personal encounter, personal relationship sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating dakilang Diyos na nagbigay sa atin ng panibagong buhay, pag-asa sa ating buhay. Ano po? Praise God, malalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa konting oras na ito. Salamat po sa iyong mga tagapakinig na Lord God, matyagang nakinig ng iyong mga salita sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko po, Diyos, ang patuloy mong pagpapala sa kanila at patuloy mong pagbibigay ng pangunawa sa kanilang kaisipan, Panginoon. Direction sa kanilang buhay, Lord God, at patuloy kanilang hanapin, O God. Hallelujah, ang katotohanan ang siyang magpapalaya, Panginoong Hesus, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, at itinataas namin muli ang iyong pangalan. Sa iyo pong makapangyarihang pangalan, kami po ay nagtitiwala at sumasamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. See you again next Sunday. God bless you all.